Anumang hanap buhay ay ayos lamang. Ang mahalaga ay wala tayong tinatapakang buhay ng ibang tao. Hindi rin ito masama sapagkat ginagawa lamang natin kung ano ang ikabubuhay natin. Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Tay, gusto ko po maging kagaya niyo na isa pong magaling na barbero. Ani ng batang si Carlo sa kanyang ama habang sila ay nasa pinagtatrabahuan nitong pagupitan. Talaga anak, walang masama roon anak. Pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo. Payo ng kanyang ama habang patuloy na nagugupit sa isang customer. Opo tay, gustong gusto ko po talagang maging isang barbero. Masiglang sagot naman ni Carlo. Pumasok ang ina sa pagupitan. Saktong narinig niya ang mga ito. Tumigil ka Carlo, mag-aabogado ka. Desisyon ng ina at tinawag sandali ang itay para kausapin. Iniwan nila pansamantala ang pagupitan at lumabas saglit upang roon mag-usap. Ano ka ba naman Juanico? Barbero ba talaga ang gusto mong maging trabaho ng anak natin? Hindi ka ba nahihiya? Masyadong mababa yun. Sigaw nito. At ano naman ang masama sa pagiging barbero? Ito nga ang bumubuhay sa atin Liza. Sagot ni Juanico, pilit na pinapakalma ang sarili. Mababa? Hindi ito mababa Liza. Trabaho pa rin to. Marangal. Itinaas niya ang kanyang gunting. Tila sinabing ang bawat pag-ikot nito ay simbolo ng lahat ng sakripisyo at hirap na tiniis niya para sa kanyang pamilya. Juanico, ayaw kong maging kagaya mo ang anak natin. Gusto ko siyang magtagumpay. Magiging abogado siya. Hindi isang simpleng barberong katulad mo. Mariing tugon ni Lisa, puno ng pangarap ngunit kasama ang panlalait sa desisyong pinili ni Juanico. Sino bang may sabi na hindi magiging matagumpay si Carlo kung susundin niya ang nais niya? Hindi lahat ng tagumpay ay nasa iisang anyo. Ang mahalaga, gusto niya ang kanyang ginagawa. Tugon ni Juanico, halatang nasasaktan ngunit pinipiling magpakatadag. Tumahimik si Lisa, nanginginig ang labi habang nagpipigil ng galit, ngunit hindi na siya sumagot. Iniisip na lamang niya na nais ito ng kanyang anak at hindi pa naman huli ang lahat. Lumipas ang maraming taon nakapagtapos na sa pag-aaral si Carlo, ngunit gaya noon, wala siyang ibang nais kundi ang maging isang barbero. Kasalukuyan siyang nasa barbershop ng kanyang itay. Masikap na inaaral ang iba't ibang klase ng gupit. Ayan anak, tama nga ang ginagawa mo. Talagang nagsusumikap kang matuto. Halos lahat na ata ng gupit ay alam mo na. Pagpuri ng ama. Nako, kayo naman po. Pero salamat po tay. Maikling tugon nito na nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Habang abala si Carlo sa paghasa ng kanyang gunting, narinig nila ang ilang nagdaan na mga kababaihan sa labas ng barberya. Ang mga kinilalang marites sa kanilang lugar. Narinig mo ba? Si Carlo, anak ni Juanico, nagbarbero din. Bulong ni Aling Nena kay Aling Bergie, sabay-sabay ang patago nilang sulyap sa loob ng shop. Naku, sayang naman. Ang talino pa naman ng batang yan. Sana ay nagtapos ng propesyon na mas maayos, gaya ng abogado o kaya naman ni doktor. Dagdag ni Aling Bergie sabay tawa ng bahagya. Naku, oo nga Mare. Abay tingnan mo nga, parehong walang asenso. Mag-ama, parehong barbero lang. Sabat naman ni Aling Clara, halatang mataray ang tono. Narinig ito ni Lisa habang papalapit siya sa barberya. Agad siyang napalingon at nagningning ang kanyang mga mata sa galit, ngunit pinilit niyang huminahon bago pumasok. Pagkarating niya sa loob, hindi napigilan ni Lisa ang sarili at hinarap si Juanico at Carlo na walang kamalay-malay sa nangyayari. Juanico, Carlo, narinig niyo ba yung mga tao sa labas? Ganyan ba talaga ang buhay na gusto mo para kay Carlo? Tingnan mo, pinagtatawanan tayo ng buong baryo. Kung sinunod mo lang sana ako noon, abogado na sana ang anak mo ngayon. Hindi ginagawang katatawanan. Bulalas ni Lisa, punong-puno ng hinanakit. Tumigil si Carlo sa paggugupit at humarap sa kanyang ina. Malinaw ang lungkot sa kanyang mga mata ngunit buo ang loob. Nay, hindi po ako nagbabalak na maging isang abogado. Alam kong barbero lang ang tingin ng mga tao sa trabaho ko pero ito ang mahal ko. Hindi
Hindi ba't mas mahalaga yung masaya ko sa ginagawa ko? Hindi lahat ng propesyon ay mataas, Liza. Sabat ni Juanico, mahigpit ang hawak sa balikat ng anak. Ang mahalaga, malinis at marangal. Kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, dito talaga kami masaya. Masaya? Tanong ni Liza na tila hindi makapaniwala. Masaya ba kayong maging paksa ng tsismis at pangmamaliit ng mga tao dito? Carlo, pwede kang maging higit pa rito. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumayo ng tuwid si Carlo at lumapit sa kanyang ina. Marahan ngunit puno ng kumpiyansa. Nay, alam kong iniisip niyo lang ang kapakanan ko. Pero hindi ko po kailangan ng opinyon ng ibang tao para malaman kung sino po talaga ako. Kung hindi nila makita ang halaga ng trabaho ko, problema po nila yun. Hindi ko na problema yun. At hindi dapat tayo mabuhay sa takot sa sinasabi ng iba. Tumahimik si Liza, hindi na makapagsalita. Gulat man ay sa loob-loob niya ay proud siya sa kakayahan ng anak na ipaglaban ng sarili nito. Isang gabi ay nagpaalam ang ama na kinakailangang umalis bukas para sa isang proyekto na isasama siya ng kanyang kaibigan. Malaki rin ang pera na ito, pandagdag sa kanilang bayarin. Anak, bukas ay aalis ako. Ikaw lamang ang mag-iisa dito sa shop at ang nanay mo naman ay mananatili rito sa bahay. Kaya mo bang mag-isa o isara na lang muna natin? Tanong ng ama habang inilalagay ang mga gamit sa bag. Kaya ko po, tay. Marami naman po akong natutunan sa inyo. Pangako po na magiging maayos po ako bukas. Sagot ni Carlo. Hindi na muli pang sumagot si Juanico dahil alam niyang kaya ito ng kanyang anak. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ng umaga ay nagsimula na siyang magbukas. Sunod-sunod rin ang mga nagpapagupit dahil sa pasukan na ng mga bata sa eskwelahan. Isang ina ang pumasok kasama ang kanyang anak na mukhang papasok na sa eskwelahan kinabukasan. Sige, yung pangbatang gupit, yung malinis lang. Sabi ng isang ina habang nakaupo sa gilid, pinagmamasdan si Carlo. Agad na sinimulan ni Carlo ang trabaho, siniguradong malinis at maayos ang bawat hagod ng gunting. Matapos ang ilang minuto natapos na ni Carlo ang gupit. Opo, tapos na po. Tingnan niyo po kung okay na. Sabi niya habang inabot ang salamin para makita ng ina ang gawa niya. Yan, tama lang. Sabi ng ina habang tinitingnan ng anak. Magkano ba? 100 po, Nay. Sagot ni Carlo. Medyo kinakabahan dahil bago pa lang siya mag-isa sa shop. Biglang nag-iba ang mukha ng ina. Ano? 100? Para lang sa simpleng gupit ng bata? Carlo, napakamahal naman yan. Hindi ka ba marunong magbigay ng discount? Sa ibang shop 20 pesos lang ang gupit. Pasensya na po, Nay. Mahina at mahinahon na sagot ni Carlo. Pilit pinapaliwanag ang sitwasyon. Ito na po kasi ang standard na presyo namin dito. Sinusunod ko lang po ang presyo ng shop. Ano? Yan ang standard na presyo? Biglang umigting ang tono ng ina. Hindi na ito mapigilan ng inis. Nakakapagtaka. Barbero ka lang naman . Bakit parang ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo? Magbabawas ka o aalis na kami? Hindi naman worth it ang 100 sa ginawa mo. Napatingin si Carlo sa labas. Ramdam niya ang titig ng ilang mga marites na dumadaan. Tila nag-aabang ng eksena. Pilit niyang pinapakalma ang mahinahon niyang tono. Nay, pasensya na po talaga. Pero hindi ko po kayang babaan ng presyo. Maraming gastos po dito sa shop at sinisigurado ko naman po na maayos po ang gupit ng anak niyo. Ay nako, ang dami mo pang sinasabi. Barbero ka lang. Wala kang karapatang maningil ng ganyang kamahal. Galit na sigaw ng ina. Tandaan mo, kahit ganyan ka lang, hindi ka dapat nagpapakataas. Tahimik lang si Carlo ngunit ramdam ang hapdi sa bawat salita. Dumating sa puntong kailangan niyang ipaglaban ang kanyang dignidad. Nay, hindi po ako nagpapakataas. Lahat po ng trabaho ay may halaga. At ginagawa ko lang naman po ng maayos ang trabaho ko. Kung hindi niyo po kayang bayaran, sige po, pwede niyo pong hindi bayaran. Nagkatinginan ng mga marites sa labas, nagbubulungan muli, tila mas nasasabik sa eskandalong nagaganap. Para namang sinabi mong mahirap ako. Hoy, hindi ako kagaya mo. Oh, eto lang 100.
Sigaw nito at hinagis ang pera, tsaka lumabas. Alam ni Carlo na ang titig ng lahat ay nasa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Bandang tanghali, wala pang customer. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang nangyari. Habang tahimik na iniisip ni Carlo ang nangyari kaninang umaga, isang matandang lalaki ang pumasok sa barberya, nakayapak at may suot na lumang kamiseta. Ang kanyang buhok ay magulo at halatang matagal nang hindi na igugupit. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Carlo. Medyo yumuyuko na tila nahihiya. Iho? Pwede ba ako magpagupit? Mahinang ngunit magalang na tanong ng matanda. Pasensya ka na ha? Kasi wala akong pera sa ngayon. Pero kailangan ko talaga ng gupit eh. Matagal na akong hindi nakakapag-ayos. Pwede bang ilibre mo na lang ako? Napatigil si Carlo. Napansin niya ang payat na katawan ng matanda at ang tila pagod na itsura nito. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na magbigay ng libreng serbisyo dahil kailangan din niyang kumita ng pera para sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng mga bumabalik na alaalang pagtatalo kaninang umaga, ramdam niya ang pangailangan ng matanda. Nag-isip siya saglit bago ngumiti ng bahagya. Sige po tay, umupo na po kayo rito, sabi ni Carlo habang inihahanda ang gunting at kumot. Salamat iho, malaking tulong talaga to sa akin, tugon ng matanda. Napansin ni Carlo ang pagluwag ng mukha nito, tanda ng labis na pasasalamat. Habang ginugupitan niya ang matanda, naisip niya ang mga sinabi ng kanyang ina at ng ina ng batang customer kanina. Barbero ka lang, bakit mahal? Pero habang tinutuloy niya ang kanyang trabaho, ramdam niya ang saya ng pagtulong kahit hindi siya sigurado kung ito ay tama sa paningin ng iba. Pagkatapos ng gupit, napatitig ang matanda sa salamin. Tila hindi makapaniwala sa kanyang itsura. Aba, iho, parang bumata naman ako ng 10 taon. Natatawa nitong sabi. Maraming salamat talaga ha? Ngumiti si Carlo. Wala pong anuman tay. Basta po sa susunod, bumalik po kayo dito kapag kailangan nyo ulit. Bago umalis, inabot ng matanda ang kamay ni Carlo at mahigpit itong kinamayan. Hindi ko makakalimutan to iho. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng iba. Marangal ang trabaho mo. Tahimik na umalis sa matanda, ngunit nag-iwan ng malalim na impresyon kay Carlo. Habang nakatingin sa pintuan, naisip niya na hindi sa presyo na susukat ang halaga ng isang trabaho, kundi sa kung paano ito nakakatulong sa kapwa. Makalipas ang ilang araw matapos niyang libreng gupitan ng matanda, bumalik sa normal ang takbo ng barbershop ni Carlo. Subalit, tila hindi pa rin nawawala ang mga bulong-bulungan mula sa mga marites at iba pang customer tungkol sa nangyayari noong nakaraang linggo. Lalong naging masigla ang tsismis ng isang araw. Habang abala si Carlo sa paggugupit, isang grupo ng mga kababaihan ang pumasok sa barberya. Narinig niyo ba? Hindi daw nagpapabayad ng gupit si Carlo. Malakas na sambit ni Aling Nena, tinutukoy ang matandang kanyang nilibre. Ang dami mo nang nilibre, Carlo. Hindi ka ba nagtataka? Bakit walang umuunlad na barbero dito? Nakakahiya naman. Dagdag ni Aling Virgie sabay ngiti ng patuya. Naku Carlo, baka sa susunod, pati ang barbershop niyo ay magsara na. Aba, pag hindi ka naman marunong kumita, wala ka namang mapapala. Sabat naman ni Aling Clara. Tahimik lang si Carlo, pinipilit panatilihin ng kanyang kalmado habang nagugupit. Pilit niyang iniisip na huwag ng patulan ng mga marites. Sa kabila ng lahat, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Sa gitna ng kanilang ingay, biglang bumukas ang pintuan ng barbershop. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, kasama ang 2 bodyguard. Nagulat ang lahat, lalo na nang bumungad ang matandang ginupitan ni Carlo noon, na ngayon ay mukhang iba na. Malinis, maayos, at halatang may kaya. Lumapit ito kay Carlo na tila hindi makapaniwala sa nakita. Carlo, anak, sabi ng matanda. Maraming salamat nga pala sa ginawa mo noon para sa akin. Nais kitang gantimpalaan ng dahil sa kabutihan mo. Laking gulat ng mga marites, agad nilang pinutol ang kanilang pagchichismis nang tila napansin nila na may kakaiba sa matandang ito. Bakit po tay?
Tanong ni Carlo, naguguluhan sa nangyayari. Ngumiti ang matanda. Alam mo ba kung sino ako? Hindi mo ako kilala, pero ako si Don Felipe Montemayor, may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang totoo, wala akong pera noong araw na yon, pero natandaan ko ang kabutihan mo at nais kong magpasalamat. Natigilan si Carlo. Ano po? Bilyonaryo po kayo? Tumango si Don Felipe. Oo, at dahil sa iyong kabutihan, nais kong tulungan ka. Simula ngayon, ang barbershop na ito ay magiging franchise ng isang malaking salon chain na pagmamay-ari ko. Bibigyan kita ng lahat ng kagamitan at puhunan para palaguin ang negosyo mo. Hindi lang yun, Carlo. Kung gusto mo, maaari kitang sanayin pa upang lumago ang iyong karera bilang isang entrepreneur. Nanlaki ang mga mata ni Carlo, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Ano? Totoo po ba ito? Oo, totoo. Karapat-dapat ka, Carlo. Ang mga tao na may malasakit at tumutulong nang walang hinihintay na kapalit ay bibihira na ngayon. Huwag mong hahayaan ang sinasabi ng iba. Ipagpatuloy mo lang ang iyong mabuting gawain. Sabi ni Don Felipe, sabay abot ng isang sobre kay Carlo na naglalaman ng mga dokumento ng bagong kontrata. Ang mga marites na kanina'y ingay ng ingay, ngayon ay nanahimik at tila nag-iiwasan ng tingin. Hindi nila akalain na ang kanilang chinichismis ay gagantipalaan ng napakalaking oportunidad. Salamat po, Don Felipe. Hindi ko po talaga ito inaasahan. Sabi ni Carlo, baka sa muka ang pasasalamat at pagkabigla. Ngumiti si Don Felipe. Walang anuman, iho. Tandaan mo, sa bawat gupit na ginagawa mo, hindi lang buhok ang inaayos mo. Nag-aayos ka rin ng buhay ng ibang tao. At sa araw na yon, hindi lang natutunan ni Carlo ang halaga ng kasipagan at kabutihan, kundi pati na rin ang totoong kahulugan ng tagumpay. Isang bagay na hindi nasusukat ng pera o titulo, kundi ng integridad at pagmamalasakit sa ibang mga tao. Ikaw, ano po ang natutunan nyo sa maikling istoryang ito? Sana naman po ay marami po kayo ditong natutunan. At hanggang dito na lamang po, nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli mga kawanatels, ay maraming salamat po sa lahat ng nanood at God bless us all.